Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, isi-share ko lang yung nangyari ngayong araw and it's so funny. So nawalan kami ng heater. So ang lamig ngayon, eto yung pababa na ng pababa yung lamig. So grabe, nilalamig ako. So nawalan kami ng heater and yung amo ko, nagdesisyon sila. Kaninang umaga nawalan. Hindi ko alam kung ano nangyari pero biglang bumaho yung machine doon sa heater. Nakarang araw ko kaya napapansin and sinabi ko na sa amo ko. Kaya kanina nung nasira yung heater, may idea na siya na masisira na talaga kasi nga ilang araw nang mabaho yun. So ngayon, problema kami kung saan kami maliligo kasi malamig, 'di ba? So sila, kinausap niya yung yung building and ayun, naligo sila doon kasi may swimming pool kami dito. So doon sila naligo sa may sa may area kung saan malapit sa swimming pool kasi may shower room doon. So doon naligo sila. Ako, sinabi nila na doon din maligo pero parang hindi ako komportable kasi nga sanay na ako dito and sabi ko sa kanya, maligo na lang ako dito kahit na malamig. So yun, sabi niya, sure ka, pwede ka namang maligo. Pero kasi nakakapagod yung bababa ka pa, punta ka pa dun para dun maligo. Naalala ko yung isang subscriber ko na sabi ng amo niya sa kanya bawal siya maligo sa CR nila. So ang nangyari, naliligo siya sa mga public toilet na mahirap pala talaga. So yun, naligo sila doon, pinaliguan ko yung bata doon and umuwi ako. Tapos tinapos ko muna yung trabaho ko, tsaka ako naligo. So ang ginawa ko guys, para hindi ganun kalamig kasi malamig talaga, sinarado ko yung pinto and then yung bintana. So kulob na and then tumuwad ako. Parang naalala ko yung ginawa ko sa Pinas kasi nung sa kantin ako nagtatrabaho, 'di ba malamig din yung tubig natin kapag winter dito, sa atin malamig din, 'di ba, kapag umaga. So ang ginawa ko ngayon is tumuwad ako and then yung buhok ko muna yung binasa ko. Tapos naghilamos ako. Ganun kasi ginagawa ko sa Pinas. Naalala ko, kaya na-memorize ko. Parang habang naliligo ako kanina, parang nakangiti ako. Parang nasa Pinas ako. So, naligo ako and then nag-shampoo. So, binanlawan ko and then tinali ko yung buhok ko. And then naghilamos ako ngayon ng mukha. Inuna ko na mag-toothbrush para para hindi ko na maramdaman yung lamig pagkatapos diretso na ako dito sa kwarto. Hindi ko na maramdaman yung lamig. So, nag-toothbrush na ako bago ako maligo. So, pagkatapos ko mag-shampoo and magbanlaw, naghilamos ako ng mukha and yun na yung time na kailangan ko nang basahin yung katawan ko. So ang ginawa ko, yung malakas talaga, pinakamalakas na ng shower, binasa ko kaagad yung lahat ng katawan ko. So malamig siya guys, malamig, pero control naman pala, kaya naman pala, parang nasa Pinas ka lang. So ayun, malamig siya and then pinapatay ko lang yung tubig pagka hindi ko nagagamitin muna. So binasa ko yung katawan ko and then pinatay ko yung tubig tapos nagsabon ako. So hindi siya malamig kapag walang tubig na malamig. So ayun, natapos ako, awa ng Diyos, natapos ko yung paligo. So yun, nilalamig ako kanina pag pero nung sinuot ko na talaga tong damit ko, pagpunta ko pa lang doon, sinuot ko na yung damit ko pantulog kasi ito makapal. So ayun, hindi ako masyado, awa ng Diyos, na tapos ko yung isang gabi na hindi ako gumamit ng heater kasi wala kaming heater at hindi ako bumaba para pakiligo doon sa baba. Nakiligo sila doon. So parang ang messy ng ganap ngayong araw. So yun, and kahapon pala chika ko lang, na ngayon time check, date ngayon is 9 na. So hindi pa ako binigyan ng sahod ng amo ko kahapon. So ilang araw ko nang hinihintay, dumaan na yung 1, 'di ba? Akala ko papasahurin ako bago mag-1 kasi nga holiday yung 1. So akala ko nag-aantay ako tapos walang sahod. Tapos 3 sa ko uli, day off ko, tapos hindi ako uli binigyan ng sahod, inantay ko. So wala. So ang ginawa ko, buti na lang kamo may laman yung ATM ko, hindi naman niya nawawalan, awa ng Diyos. So yun, ini-swipe ko lang siya sa KFC kasi doon pwede kahit walang diba, kahit walang pera. So card lang yung gamit ko and doon ako pumunta sa Park and Shop, naggrocery ako kasi pwede doon card yung bayad. So yung isang linggo ko doon ako nagpunta para mang grocery
na dapat sa palengke lang dapat. And ayun, natapos ko or natawid ko. And ngayon sinahuran ako ng amo ko. Nagsorry siya sa akin kagabi kasi nga kapag hindi siya nagpaalam sa akin, pwede ko siyang i-report kasi 7 days na hindi niya ako sinasahuran. Grace period yun. So, pwede siyang magmulta. So, kinausap niya ako kagabi. Sabi niya, bukas sasahuran kita. Nakalimutan ko lang talaga. Pasensya na. Ilang beses siya nagsabi nun. Pero alam ko talaga, wala talaga siyang pera, guys. Wala sa wala. Kasi nga kung meron talaga. So, parang, ewan ko, kasi yung lalaki nagpunta to ng ng Japan. So, naubos ata yung pera doon. Kasi, dinala ng amo kong lalaki yung mama na tsaka yung kapatid niya doon. Nagbakasyon sila ng 4 days and siya lahat gumasto. So, wala talaga silang pera masyado. Yung pagkain nga nila, tipid nga dito eh. Tapos, kinausap ako na bukas na lang pasahurin. Tapos, hindi rin pala siya yung may dala ng pera, yung amo kong lalaki. So, ibig sabihin, wala talaga silang pera pa. Ilang araw na nila yung inaano. Tapos kahapon nga, marites kasi ako kaya nag-order kami online tas walang pera. Sinabi ng amo kong babae, hiningi niya yung card ng amo kong lalaki pambaya doon. So medyo gipit sila ngayon and padating pa naman yung Chinese New Year. So bahala sila dyan. Basta sasahod ako and pag nabayaran ko ngayon yung utang ko, 2 buwan na lang yung natira, mapipaid na ako, konti na lang. Yun yung alam mo yung yun lang yung motivation ko and matutuloy ko na yung bahay. So ayun lang, na-share ko lang yung ganap sa akin ngayong linggo. And yun nga, nag-away kami ng bata. Yan, always naman kami nag-aaway dalawa. And sinabihan ko siya na yung pasensya ko, wag mong ubusin kasi iwanan talaga kita dito. Alam niya naman na yun. And ayun, masakit lang yung lalamunan ko. Alam nyo guys, pagka tip sa inyo, hindi ko lang alam kung pero yung Strepsils nila dito is hindi ganun ka-effective. Unlike sa Strepsils sa Pinas na parang kapag nag-take ka, parang ginaganon yung lalamunan mo para talaga siyang may inaano doon sa loob. Alam mo talagang effective. Pero yung dito, parang kumakain ka lang ng candy, yung Strepsils nila, hindi mo maramdaman na may relief siya sa lalamunan mo. Kaya kung gusto nyo bumili ng Strepsils sa Pinas yung dalhin nyo or bilhin nyo. Nasa worldwide siguro meron. Pero ang mahal pa naman ng Strepsils nila dito, 300 at 35, 35 yung hindi ganun ka-effective. Yung pinaka-maximum yung kulay purple is 40 plus, 46 ata yun. So, mahal siya compare sa Strepsils ng Pinas. Ang galing ng Strepsils ng Pinas. Maramdaman mo talagang may hagod ba? Maano mo. Iba yung nila dito, yung mga medicine nila katulad ng mga ointment nila dito, yung mga haplas or katulad sa atin yung efficacy natin, omega natin, talaga, matapang. Sa kanila dito, napaka walang parang wala siyang epekto, parang ganun. So, ayun, ano ba tawag nito? Pag kayo nagpunta dito, tapos winter ngayon, bumili na kayo ng maraming Strepsils sa Pinas kasi mararanasan nyo yung sakit ng lalamunan. Yan talaga yung pinaka main problem dito. Kahit yung amo kong lalaki, grabe yung sama ng pakiramdam niya ngayon. So yung lalamunan ko ngayon, masakit siya. And ayan, lalo pag ako na ganyan, so masakit. Kaya yung mga magfa-flight, magdala kayo ng gamot kasi winter, mabilis magkasakit. And then yung efficacent or kung dyan, tapos Strepsils, kailangan nyo yan dito. Mahal yung Strepsils nila and hindi ganun ka-effective. So ayun lang guys, and na-share ko lang yung journey ko. Sakit ng likod ko, grabe. Para siyang nararamdaman ko yung sakit dito banda. Siguro sa trabaho to na sobrang bigat. And then ito namamanhid to kasi nga kapag namamlansya ako or nagbo-blower, tapos basa ko kaagad ng tubig. So, awa ng Diyos, nakita ko yung kamay ko. Mas matino pa tong kamay ko compare sa kamay nung Indo doon sa parents ng amo kong babae. Yung katulong nila doon, puro talaga sugat yung kamay niya. And ang pangit, grabe. Sabi ko, ako yung naawa sa kamay niya. Thankful ako sa akin kasi hindi ako ganun ka trabaho siguro. Awa ng Diyos talaga. Natuwa yung amo ko sa akin kasi nga, yung winter clothes niya sobrang bigat. And akala ko ipapa-dry niya sa sa labas kasi nga, pero nagtitipid siya, pinahanduwas niya sa akin. And parang isang hila ko lang ganun, parang hindi ko na magalaw yung jacket sa sobrang bigat. Ay,
Tapos pag uwi niya, nakita niya na nilabhan ko. Ay, tuwang-tuwa siya. Visit. Grabe, ang sakit ng lalamunan ko ngayon. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And nagchika lang ako. Na-miss ko lang kayo. And hindi ako sanay na walang upload sa araw-araw. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.